أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Mga kapatid, mga magulang sa iyong Islam, lahat ng papuri, pasasalamat ay tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang tagapaglikha. Mga kapatid, alhamdulillah, tayo ay malapit na umalis ang buwan ng Ramadan. Ito ay nakakalungkot sa mga tao, sa mga Muslim na gustong makakuha ng napakaraming reward mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nalulungkot dahil aalis na ang ibinigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala na napakalaking biyaya, dahil napapaloob dito ang mga rahma, mga awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa buwan na ito, dito ibinaba ang Quran. Kaya ito ay tinatawag na buwan ng Quran. At dito sa buwan na ito, maraming ililigtas ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa impyernong apoy. At sa buwan na ito, mga kapatid, mga magulang sa Islam, bubuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kalangitan, ang pintuan ng kalangitan. Ibig sabihin, tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dua. At isasara ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng paraiso. Kaya sobrang nakakalungkot sa isang Muslim, mu'min, na aalis na o malapit na aalis ang buwan ng Ramadan. Pero mga kapatid, kahit na sa ganon, meron pa rin tayong oras. Meron pa tayong natitirang 3 o 2 araw para sulitin natin, gawin natin ang mga dapat natin gawin sa buwan ng Ramadan. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Tunay na ang mga gawa ay kung ano yung huli mong nagawa. Ang titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kung ano yung huli mong nagawa. Kung ano ba yung huli mo bang nagawa is ikaw ay nagbabaya, yun yung titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung yung huli mong nagawa is in-erase niya lahat yung mga nagawa mong una, yun yung titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yung mga nauna mong mga nagawa na mga kamalian, pero tinuwid mo siya sa bandang huli, yun yung titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la ya'malu az-zamana at-tawila bi'amali ahli al-jannah, thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli an-nar. Wa inna ar-rajula la ya'malu az-zamana at-tawila bi'amali ahli an-nar, thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli al-jannah. Tunay ng isang tao, siya ay gumagawa ng mga kabutihan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sobrang tagal, sobrang dami ng kanyang ginawang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa bandang huli, siya ay gumawa ng mga bagay na nakakawalang bisa sa kanyang mga mabuting nagawa. Na walang bisa. Wala nang bisa kasi yun yung huli niyang ginawa. At meron isang tao na siya ay masamang tao, sobrang dami kasalanan ng kanyang ginawa, pero bandang huli siya ay nagtawbah kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay papatawarin at papasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Ito ay nakapalo pa rin, mga kapatid, sa kadal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, ang aking point dito, ang aking gustong ipahatid sa inyo, kahit na malapit na matapos ang buwan ng Ramadan, 3 o 2 araw na lang
Pagsikapan natin na tayo ay mapabilang sa mga taong nagkaginansya sa buwan ng Ramadan na ito. Pagsikapan natin dahil sa buwan na ito, may ililigtas si Allah subhanahu wa ta'ala mula sa impyerno. Walillahi mutaqa'un minan nar. Walillahi ta'ala inda kulli fitrin mutaqa'a minan nar. Wa dhalika fi kulli layla. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon siyang ililigtas mula sa impyerno kada gabi at kada iftar natin. Mayroon ililigtas si Allah. Kung hindi man tayo naligtas, mga kapatid, kung hindi man tayo naligtas sa mga dumaang mga araw ng buwan ng Ramadan, pagsikapan natin na sa huling Ramadan na ito, huling araw ng Ramadan na ito, ay maliligtas tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno at buhay. Pagsikapan natin. Dahil dito titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawa. Ang ating mga gawa, kung ano yung ginawa natin. Huwag tayong paghinaan. Dahil malapit na, huwag tayong makampante dahil baka inisip ko na marami ka nang nagawang ibadah pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya naging makampante ka na sa mga huling mga araw na ito. Huwag, mga kapatid. Huwag. Dahil dito ka titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa huli. At kung ikaw ay makagawa ng, ito'y delikado, mga kapatid, dahil kumbaga naging pumasok ang kibir, kumbaga ang pagmamalaki sa iyong puso. Sasabihin mo na, marami na ako nagawa ko sa bahay. Hindi ka sure, kapatid. Hindi ka sure. Kung yun ang iisipin mo, Allahu Akbar, ikaw ay nasa pinakadelikadong sitwasyon. Baka ma-erase lahat yung mga nagawa mo. Dahil sa huli mong nagawa, sa pagmamalaki mo, in-erase lahat yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kahit na 3 o 2 araw na lang ang natitira sa Ramadan na ito, pagsikapan pa rin natin. Dahil kung ano yung reward na makukuha natin sa unang araw ng Ramadan, ganun pa rin yung makukuha ang reward natin sa huling araw ng buwan ng Ramadan. At ang tunay, mga kapatid, na dapat nating pagsisihan, dahil sinabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, wala siyang pinagsisihan, wala akong pinagsisihan na kahit anuman, maliban na lamang sa isang araw na dumaan sa akin na wala man lang nadagdag sa aking mga reward. Wala man lang nadagdag sa aking timbangan, sa aking timbangan ng kabutihan. Yun yung pinagsisihan. Yun yung pinagsisihan ni Ibn Mas'ud. Kaya yun din ang pagsisihan natin, mga kapatid. Kaya huwag na natin hayaan na tayo ay magsisi na dadahan ang araw, dadahan ang buwan ng Ramadan na ito na wala man lang madagdag sa ating mabuting timbangan. Wala man lang madagdag. Kaya mga kapatid, mga magulang sa Islam, ito ay payo una sa aking sarili at sa inyo rin bilang pagmamahal at bilang hindi lang para sa aking sarili kundi para sa inyo din. Dahil gusto ko na tayo ay magsabay-sabay na kaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala at papasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Allah ta'ala, ganito lamang wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.